Kumusta mga kalahi? Magandang umaga sa inyong lahat. Viral na itong video ni Erwin Tulfo kung saan dati pala itong bumabanat kay Risa Hontiveros at kay Trillanes. Dito po makikita nyo ang kawalan ng paninindigan ang mga hinayupak na ito. Ganon din po si Hontiveros. Dati rin palang binabanatan niya si Win Gatchalian. Ngayon, todo puri siya. At karapat dapat daw na maging Senate President si Win Gatchalian. Kitang-kita nyo kaipokritohan. Isama na natin si Tuta Soto. Nagba-viral na rin ang kanyang video kung saan nung makailan lang sinasabi niya never daw niyang sinuportahan ang charter change, ang Chacha. Pero 4 months ago, nung January, sinabi niya sa interview, susuportahan na niya ang Chacha. Ganyan po ang mga mga sinungaling kagaya ni PBBM magsasalita ngayon after 3 months. Kokontrahin na niya yung sinasabi niya. Ganyan po ang mga taong membro ng Maleta Gang. Paiba-iba ng sinasabi. Mga member kasi ng Maleta yan eh. Ito si Erwin Tulfo. Pakinggan nyo. Itututok na lang natin kasi nakaka-copyright tayo eh. Para hindi tayo ma-strike. Ito, pakinggan nyo. Nakita lamang na mga walang utang ang laman sina Senador Trillanes at Risa Hontiveros. Tanging itong dalawang senador lamang ng bayan ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas pa kayong dalawa dyan, kaya wala kayong silbi. Ang alam nyo lang gawin, mira na tumira at maging source ng fake news. At demonyo kayo. Kaya sa susunod na halalan, iboto po ninyo yung may mga utak at mga matatalinong mga mambabatas para hindi matulad dito sa dalawang itong mga ugot na walang kinalaman. Paulit-ulit ang sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, pinagpipilitan yung kanilang opinyon ng IPIS at ikaw ay board of director ng PhilHealth. Yan. Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, may approval ba ng palasyo yun? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? 1,760,000? Sige nga, Senador Hontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Sagutin mo raw. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Wala namang kinalaman itong dalawa na ito. Hindi ito miyembro ng Blue Ribbon. Hindi sila miyembro. Wala! Mga asungot yung mga demonyo. Alright. So, yan po ang kulay at totoong kulay ng taong ito na si Erwin Tulfo. Pabago-bago po wala pong paninindigan. Ito naman si Tuta Soto. Ganun din. Hindi rin naninindigan sa mga sinusuportahan niya o hindi niya sinusuportahan dati tapos nagbabago. Ito po si Soto. I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. I will support the Chacha at this point. Dati, ayaw ko yan. Pero, pagka ganyan, may mag-propose sa Chacha, susuporta na ako ngayon. Susuporta na raw siya. Gonggong! Ito po yung sa taas, ito yung nag-walk out yung mga senador tungkol sa panukala ni Marcoleta. Ay hindi pala, ito pala yung yung isiniwalat ni Amy Marcos yung kanyang video sa charter change. Ayun pala yon. Siguro kamakailan lang yan. Pero itong nasa ibaba, yan po ay mga 3 to 4 months ago. Alam ko nung January, nagpa-interview siya
at susuportahan na raw niya ang Chacha. Pero nung kamakailan, ito yung sinasabi niya sa taas. Ulitin nga natin. I have never been in favor of Chacha. Oh! Charter change? Oh. Never. Ha? From the day I became a senator up to the present, Kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang konstitusyon, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. And I will support the Chacha at this point. Ayaw ko yan. Pero, pagka ganyan, may mag-propose si Chacha, susuporta na ako ngayon. Gunggong! sabi niya, simula daw nang naging senador siya, hindi siya, never niyang sinuportahan ng Chacha. 4 months ago, gusto mo nang suportahan. Yan po yung mga member ng mga Maleta Gang. Galit na galit sila sa nangyaring kudita at napalitan siya ni Alan Peter Cayetano at binabaliktad niya ngayon. Itong mga majority, dahil may mga pinagtatakpan, kayo po ang may mga pinagtakpan. Andyan na kayo eh. 'Di ba? Nakapwesto na kayo. Nasa majority, Senate President ka na. Pero ano nangyari? Wala eh. Wala kayong napakulong, wala kayong investigasyon na ginawa. Tinigil nyo nga eh. Tapos itong proposed amendment ni Marcoleta kung saan pinapayagan o payagan na raw na bumoto online o via Zoom ang isang senador. Kahit wala sa plenary, payagan ng bumoto. Ito pala'y pinanukalaan nila Risa Hontiveros dati. Dahil si De Lima ay nakukulong. Nakakulong si De Lima dati. At gumawa sila ng resolusyon at pinanukala nila na payagang bumoto si De Lima kahit nasa kulungan. Payagan mag-participate sa plenary session kahit nasa kulungan. Yun ang panukala nila. Kaya lang, hindi yata nanalo sa botohan. No? Hindi po na-aprobahan. In short. Pero bakit nyo pinanukala yan na makadalo si De Lima kahit online? Kasi pabor sa inyo. Ngayon, ang panukala ni Marcoleta na kung sakali nga na makulong, mahuli si Bato, makapagpa-participate pa rin si Bato online. Pero ayaw mo na ngayon, Risa Hontiveros, dahil hindi naman hindi naman pandemic ngayon eh. Pandemic nung time na yun eh. Ganon din yun eh. Kahit pandemic, hindi naman makakalaya si De Lima eh. Nasa kulungan nga eh. Di ba? Kahit pandemic o hindi, nasa kulungan nga yung tao eh. Makakadalo ba yun sa plenary? Kung nasa kulungan, hindi naman kada session papakawalan yun. Hindi makakawala yun doon. Kahit wala ng pandemic, hindi pa rin makakapunta si De Lima kung nakakulong. Di ba? Dahilan lang nila, pandemic dati, hindi. Pabor kasi sa inyo. Pag hindi na pabor, ayaw nyo na. Mga tarantado kayo. Ganyan lang naman ang labanan dyan eh. Tignan nyo si Risa Hontiveros. Ito nabanggit ko na nakaraan. Ito si Risa Hontiveros. Binabanatan niya dati si Win Gatchalian. Ngayon puring-puri na siya. Ito sinasabi niya, kung maging si Sen Sherwin, yan, magiging mabuti yan para sa Senado. Ayan ang sinasabi niya ngayon. Pero babasahin natin ito at ito, yung nasa itaas. Ayan Sampulan partner ni Gatchalian, Hontiveros calls for ban of Chinese firm in Manila Bay Reclamation Project. Sampulan daw yung partner ni Gatchalian. Hindi binabanggit yung partner ni Gatchalian kung ano pangalan. Pero ang binabanggit yung partner ni Gatchalian. Dahil partner nga ni Gatchalian yun, di parang binibira mo na si Gatchalian. That was August 7, 2023. 2023 lang po. Ito pa yung isa. Yung banda rito. Babasahin natin.
Rumble in Romblon, Hontiveros calls for Senate probe on mining scandal of Win Gatchalian link firm. Ikalat po ninyo ito. Na dating umaatake o inaatake ni Hontiveros si Win Gatchalian. Ngayon, botong-boto siya na maging Senate President. Nasaan ang mga paninindigan? Hindi ba't mga ipokrita? Ang mga yan? Kapag pabor sa kanila, okay lang. Kapag hindi pabor, nagwawala na yung mga hinayupak, naglulupasay na, umiiyak na akala mo, sabi ni Marcoleta, akala mo naman itong proposed amendment ko parang spectacular sa kanila, parang magugunaw na ang mundo. Ganyan yung reaction nila kasi may kasamang drama at propaganda, no? Dahil hindi pabor sa inyo ngayon, ayaw nyo. Pero nung nakaraan, gusto nyo dahil papaborable sa inyo. O, yan po yung mga ipokrito. Kaya ito, lumilitaw po yung mga video nyo at nagba-viral. Erwin Tulfo. Kung banatan mo pala si Hontiveros, kulang na lang sunugin mo ng buhay si Hontiveros. Ang tindi ng galit mo. Hindi ko alam kung magkano ang galit mo. Siguro mga envelope pa nung panahon na yan. At nung si Tuta Soto, tumanda na ganyan po ang mga nangyayari. Sa mga siguro na-align na, anong tawag nito? Kumbaga napapunta sa mga kampo ni Lucifer. Ganyan po nangyayari. Sa mga kampo ng demonyo. Yung mga sinasabi nila, nagkokontra-kontra na. Kumbaga, inililitaw ng Panginoon Diyos. Patawad po, nagamit ko ang Panginoon Diyos. Pero, kumikilos na rito ang Panginoon Diyos sa kanila na binubuking sila. Na ito kayo dati ito ka dati tapos ito ka ngayon. Ito ka dati Tulfo, tapos ito ka ngayon. Sabay pa kayong naglakad nung nag-walk out kayo ni Hontiveros, Erwin Tulfo. At ikaw, Tuta Soto, kitang-kita ang pagkontra mo sa dati mong sinasabi. So wala talagang maaasahan dyan sa mga yan. Puro pansariling interest lang. Pag paborable, okay yan. Pag hindi, naku, galit na galit. Hindi pwede. Kung ano-ano na sinabi, na akala mo, walang mga bahid ng maleta. Tapos pagbibintangan pa ang grupo ni Cayetano na may pinagtatakpan, pinagbigyan na nga kayo, Tuta Soto. Yang panukala dati ni Risa Hontiveros, bakit hindi nyo ginawa? O kaya naman, kayo na ang nag-amend niyan. Ginawa nyo ng rules yan sa Senate na bawal na ang online voting sa mga member ng senator. Dapat pinagbawal nyo na yan. Ginawa nyo ng rules. Wala pa At mayroon niyang binanggit si Alan Peter Cayetano, yung section 131, at naku, hindi ko na i-save. Nasa isang cellphone, wala. May binabanggit naman si Senator Cayetano rules, doon nga sa section 136, na pwedeng gawin sa plenary yung amendments ng rules. May katwiran kaya lang, dahil kontra sila, ang dami nang sinasabi. Hanggang sa out of order na yung sinasabi. So, dyan po sa mga mga minority ngayon, marami pong budget yan. Marami po silang pera, marami po silang pambili ng troll, pambili ng vlogger, pambayad sa GMA. Pumunta kayo sa Facebook ng GMA. GMA News,
Wala daw kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Puntahan nyo. Madalas doon nakapost ang mga sinasabi ni Risa Hontiveros na tinanong ko at nag-comment ako, GMA, kapansin-pansin na ikinakampanya nyo si Hontiveros. Magkano ang dahilan? Hontiveros, ang lakas mo naman sa GMA. Puntahan nyo. Yung Facebook ng GMA News. Nandoon. Ang dami ni Risa Hontiveros doon. Kinakampanya na siya. Magkano ang dahilan? Ganyan ka, Risa Hontiveros. Kailangan mong magbayad para ibalandra ka sa kanilang mga Facebook page, sa kanilang IG, or merong threads, at kung saan-saan pa. Para lang sa sa sarili mong interest. Tapos gagawa-gawa ka doon ng mga propaganda, kunwari nagmamalasakit. Medyo talinuhan po ninyo, mga kababayan. Ay kasama na po yung mga loyalista. Loyalista nga. Okay, hanggang dito na lamang. See you next time. Bye-bye!